Nako, paktay tayo rito kay Bongbong Marcos mga kababayan. Kaya pala panay utang sa ibang bansa. Iyan na po ang isipin nyo mabuti. Anong uri ng karakter ang isang taong pwedeng mamuno sa atin na siya mismo ay hindi sumusunod sa lituntunin ng gobyernong kanyang pamumunuan. Ferdinand Marcos Jr., ang iniisip ng tao ngayon, trabaho. Ngayon, kung masisingil natin sa kanya, yung 203 billion, marami tayong mabibigay na trabaho. Oh my God! At dapat siya na magsimula. Kung yung talagang iniisip niya ay malasakit sa kapwa, malasakit sa Pilipino. Kung ibibigay niya yung 203 billion nang bukal sa kanyang kalooban na wala na silang ginagamit na magagaling na abogado o para palusutan ng batas, para linlangin ang tao, kung ako po sa kanya, gusto niya magbigay ng trabaho, wala po siyang gagawin na mahirap. Bayaran lang po yung 203 billion. Wow! Walang nag-follow up. At hindi po ito fake news, ha? Ito po, kahit ano pong paliwanag ng abogado niya, yung spokesperson niya, hindi po ito fake news. Desisyon po ito ng Korte Suprema. Final. Kaya nga po, naniningil na yung BIR, o naniningil na po ang Department of Finance, no? At iyan na po ang isipin nyo mabuti. Anong uri ng karakter ang isang taong pwedeng mamuno sa atin? Pwedeng ganun yun. Kaya apektado sa hearing, kung yung nalalapit na hearing, apektado pa rin ang decision making o ng galaw ng mga judges at prosecutor dyan. In an unprecedented move, the Trump administration has sanctioned 4 judges of the International Criminal Court over what it calls baseless and politicized targeting of America and Israel. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that 2 of the judges authorized an investigation of alleged war crimes by U.S. troops in Afghanistan. That court had deprioritized investigation into American forces back in 2021. The other 2 judges gave the green light to issuing arrest warrants for Israel's Prime Minister and also his former defense minister. The ICC has slammed the sanctions, calling them a clear attempt to undermine the independence of the court, saying it will continue its work. Well, Triestino Mariniello is a law professor at Liverpool John Moores University, joining us live now from Liverpool. Back in February, Trump had issued an executive order which cleared the way for actions against ICC, and here we are now. Does that set a dangerous precedent? Well, first of all, many thanks for having me tonight. The answer is clearly yes. It sets a very dangerous precedent, but the precedent was already settled by the decision, by the executive order of the President Trump. In that case, the only person on the list of sanctions was the prosecutor of the International Criminal Court, the British lawyer Karim Khan. Now, the Department of Treasury is adding other 4 people to the list, and these 4 people are, as has been said, 2 judges of the Betrayal Chamber and 2 judges of the Appeals Chamber. It's the first time the court are sanctioned by the Trump administration. Sanction means economic sanctions. All bank accounts in the US are frozen, and means limitation of freedom of movement for these people. Judges cannot access the US territory. This is a very it's very dangerous for the independence and impartiality of the International Criminal Court. Anong independence at partiality? Walang partiality doon. Bias nga sila eh. Hearsay, tapos biglang ganun ang ginawa kay Duterte. Creates serious risks for the same existence of the court. I mean, the ICC is seen as the... Agoy, 4 na judges. Dati, last time yung prosecutor, ngayong 4 na kayo. XXX. Inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pagpapataw ng sanctions laban sa 4 na judges ng International Criminal Court o ICC, at kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na si Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang 3 iba pang may sanctions ay sina Solomie Balungi Bosa, Luz del Carmen Ibanez
Ibanez Carranza at Betty Holler. Ayon kay Marco Rubio, Goodbye! Sige pa. Litis pa more. O, ayan. Rain Adelaide Sophie. Solomi Bulonggi Bosa. Luz del Carmen Ibanez Carranza. Betty La Fea. Sige pa. litis U.S. pa. Secretary of State, ipinataw ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC para makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio, politicized o namumulitika umano ang ICC. Maliri ng claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Pag-abuso umano ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereignty at national security ng Amerika. Bago ito, nauna nang nagpataw ng sanksyon ng Estados Unidos laban kay ICC's Chief Prosecutor Karim Khan. Dahilan para mawalan ito ng access sa kanyang email at naka-freeze na rin ang kanyang bank accounts. Buti nga sa inyo.